Welcome back sa aking YouTube channel, Jerry TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Meron ka bang unfinished business? O meron ka bang pinapangarap na hindi na natuloy? No? O marami ka bang mga gustong gawin na hindi mo na nagawa dahil sa panahon, or broken hearted ka ba, o broken relationship ka ba, na tila ba ang buhay mo, no? Parang minsan parang na-stuck na po tayo. Tinatanong natin sa sarili natin, hanggang dito na lamang ba? Wala na akong magagawa sa aking mga pangarap. Lord, tapos na po ba ako? Hanggang dito na lang talaga ako, no? Hinihintay ko na lang yung pagtanda. Mukhang wala namang nangyari sa aking buhay at ganito pa rin ang nangyayari. Pero itong si San Pablo o si Saint Paul, no, bilang paalala niya po sa atin na hindi natatapos ang lahat sa pang-araw-araw nating buhay. Sabi sa Filipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin po, si Lord tuloy-tuloy lang po, hindi siya nagpapahinga. Di ba? Kung paano ginawa niya ang mundo, kaya kinrate niya lahat ng bagay, hanggang sa yung kahulihan tayo mga tao ay ginawa niya, no? Ay patuloy niya tayong minamahal. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng paraan, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-ibig sa atin. Bagamat nung si Eva at Adan, di ba, nagkasala na noon pa yon, hanggang sa panahon natin ngayon, si Lord ay laging naghihintay, laging nandyan lang siya sa ating buhay at hindi siya nagpapahinga o hindi siya natutulog, di ba? So importante yung waiting for season natin, o yung talagang nagtsatsaga ka. Tuloy mo lang kung ano ginagawa mo, trabaho ka ng mabuti, lumaban ka ng patas, huwag dun sa illegal, di ba? Magulat ka na lang na napopromote ka na pala, gumaganda na ang buhay mo, may mga opportunity na may dumarating sa'yo. Kasi siyempre pa may mga plano tayo na kung minsan talagang hindi natutupad. Pero si Lord meron pang plano sa atin, kaya nga tayo nabubuhay pa, no? Dito sa mundong ibabaw, dahil hindi pa tapos ang ating misyon. Hindi niya tayo inabandona, hindi niya tayo pinabayaan. Ang kailangan lang natin gawin ay tuloy din ang ating pananampalataya, tuloy ang trabaho, magsumikap tayo, gawin natin, no, ang parte natin. Kaya nga yung kasabihan natin mga Pilipino, yung nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So yun po ang lagi nating ilagay sa ating puso't isipan, dahil alam ni Lord na kung tayo nagsisikap sa mga ginagawa natin sa buhay, lalo na, no, sa ating trabaho, hindi siya nakakalimot. Lagi pong nandyan si Lord. Kumilos lang tayo, siyempre hindi naman na pwede maghihintay na lang tayo. Inaayos niya ang lahat. Di ba, kung minsan niya, ngayon na sinabi ko, may mga plano tayo hindi natutuloy, hindi pala yun ang plano ni Lord. Meron mas magandang plano pala sa ating buhay. Kaya wag mo mawala ng pag-asa na kung sa tingin mo ay na-stuck ka na sa buhay mo. Wag po. Si Lord tuloy-tuloy lang po. May mga nakahandang pagpapala sa atin. Nasa atin na kung paano natin ito makamit. Siyempre sa pamamagitan ng pagtsatsaga, lumaban ng patas, magtrabaho ng maayos, iwasan ng mga illegal, maging mabuting tao, siyempre maglingkod at sambahin, magpasalamat lagi tayo sa Diyos. Kaya yan po, no, na hindi tayo naka-standby lang. Dapat talaga gagawin natin ang lahat, dahil si Lord hindi po siya tumitigil. Di ba, kahit yung alibugang hanak, no, kung alam niyo naman siguro yan, dahil napaka-popular na history yun sa Bible, na kahit na anong ginawang masama nung kanyang anak, di ba?
hinintay niya pa rin, nagtiyaga pa rin siya hanggang sa bumalik na yung kanyang anak at pinatawad niya. Tayo pa kaya, no, na talagang anak ng ating Panginoong Yesus, na kung saan noon pa talagang mahal na mahal niya tayo at hindi siya titigil. Kaya sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, karamdaman at kalusugan, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun yung pagkakaroon sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po mga kapatid naming may matinding karamdaman. Ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po at tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. Ganon din po sa mga naguguluhan sa buhay, na sa isip nila na stuck na wala ng progreso. Ipuin niyo po ng iyong puso, Lord, na magsumikap ang bawat isa sa mga kapatid namin ito na nawawalan po ng pag-asa. Lalong-lalo na yung malasakit at pagmamahal sa kapwa, lalo nga ngayon pong papalapit ang Pasko, umiral sana ang pagmamahal. At siyempre, Lord, sa aming mga hanap buhay, i-bless niyo po para sa aming mga pamilya. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Na ultimo pambili ng 1 kilo lang bigas, nahihirapan pa. Yakapin niyo ng mahigpit ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa aming bansa na dumaranas ng matinding pagsubok ngayon dahil sa iba-ibang skandal o mga korupsyon na gaganap sa aming bansa. No, ibigyan mo kami, Lord, ng matinong leader para sa kakaunlad po ng aming bayan, para sa aming bayan, mamamayang mga Pilipino. Lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, friend. God bless.